Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag ata with evidence. Kung ganito man ang mangyayari sa eleksyon this 2025 sa mga pasabog ni Atty. Respicio, ni Atty. Sino ba ito? Atty. CPIT expert Jerel Harold Respicio, naku baka marami ang matalo. Baka sabi ng iba, ito na ang eleksyon na hindi transparent daw. So may grabe yung suggestion and opinion ni Attorney CPIT expert Gerald Harold Respicio para maging fair, transparent ang anis ang eleksyon. Ito yung attorney na sinampahan ng kaso ni Comelec Chairman Garcia, mga kabibig. At ano ba ang kanyang isiniwalat kung bakit triggered talaga ang Comelec? Mga kabibig. Kasi kabibig, ang Comelec talagang iniingatan nila ang kanilang pangalan. So of course, kung meron silang nakita na hindi ka nais-nais at it's against sa kanilang pangmalakad, at hindi tama, natural. Ginagawa din nila kung ano ang dapat na, kaparusahan daw di umano. Naku, grabe si Attorney Respicio. Ang dami niyang pasabog, mga kabibig. At dahil sa mga pasabog niya is parang hindi nakapagpigil si Comelec Chairman Garcia at kaya kinasuhan niya. So ito ang mga ilang mga pasabog ni Attorney Respicio, mga kabibig. Okay, wait for a while. I'll share the screen. Sabi dito ni John Phil, thank you, Attorney CPIT expert Gerald Harold Respicio, for your brilliant suggestions and opinion to have a transparent, fair, honest election. O ito yung mga ano niya, yung mga komento niya. So ayaw po ninyong ipa-disconnect sa internet ang ating mga counting machines bago at habang nagpiprint ng election returns. Gusto pong malaman ng taong bayan dahil ako din po ay curious para malaman ko rin kung saan ako nagkamali sa mga assumptions na ginamit ko sa mga video na ipinakita ko na pwedeng ma-hack ang mga counting machines ng Comelec on election day. Sa mga nanonood po, maraming magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Harold Respicio, isang IT expert at CPA lawyer na gustong kasuhan ng Comelec at ipakulong dahil sa isang video kung saan naipakita ko na posible palang ma-hack ang counting machines ng Comelec. Ala, posibleng ma-hack? So, delikado yan, kabibig. Parang makikita ko kung ganito man, ay posibleng hindi fair at transparent ang eleksyon natin sa 2025. Pero bigyan din natin ng benefit of the doubt na pakinggan ang kanyang mga suggestions. May mga suggestions sa daw di umano. So bakit hindi tayo makabibigay? At kung pwede ba itong tingnan ng Comelec Chairman Garcia. Pero instead, napakinggan nila ang aking kind advice. Gusto nila akong patahimikin, pinatanggal nila yung mga video na yun sa internet, hindi nyo na makikita at wala silang babaguhing improvement sa ating counting machines. Inuulit ko lang po ang puntos ko sa mga video na iyon. Sana po ay wag i-connect ang mga voting machines sa internet. Ito po ang dahilan. Kasi po, ang kahit na sinong tao na may physical access sa mga makina ay pwedeng baguhin ang source code ng makina. Kasama na po dyan yung mga masasamang elemento sa ating gobyerno. Kaya maganda po na i-assume na on the day of elections ay corrupted yung source code ng mga makina. Kasi yung source code na iyon kapag corrupted ay pwedeng magbigay ng isang opening sa isang hacker na baguhin ang score ng makina na iyon live throughout the day ng eleksyon hanggang mag-print ng final score ng eleksyon sa makina na iyon using the election returns. Kaya ang mas maganda ang normal counting na lang, balik tayo sa parang mga kahon-kahon, yung mga manual counting na lang, no? Kung ito yung binahagi ni Attorney Respicio na posibleng ma-hack. So, natural, pag ikaw ay isa sa mga supporters, solid supporters, di ba, parang sabihin mo na, balik tayo sa manual counting.
O di kaya ay yung suggestions ni attorney, pakinggan ng COMELEC. Para kung gusto talaga ka ng COMELEC ng fair, transparent ang eleksyon, parang hindi ka duda-duda, may suggestion naman si attorney na pwede ding tingnan ng mga taga-COMELEC, bakit siya kinasuhan? Ang suggestion ko bilang professional is, ang tanging paraan lang para maiwasan mo yan ay wag mo na lang i-connect sa internet muna yung voting machines. At the start of the day at habang nagbobotahan yung tao at habang nagpiprint ng election return. Para walang access yung hacker doon sa makina. Para yung ipiprint ng makina ay yung totoong resulta ng eleksyon. At kapag na-print na yung totoong resulta ng eleksyon, gamit yung mga election return at may kopya na ang ating mga watcher, malamang yung isesend na rin ng makina doon sa server ng COMELEC ay yung nagmamatch doon sa election return. Dahil magkakagulo po tayo kapag yung kopya na nahawak ng election na return ng mga watcher ay iba sa resulta ng mga COMELEC servers. Yun lang po ang suggestion ko, Chairman George. Ang sinasabi po ninyo na 100% unhackable ang ating counting machines. Wow! Napaka-overconfident po yan at unprofessional po yan. Dahil kahit na sino pong security expert ang tanungin ninyo sa buong mundo, walang kahit na anong computer system ang unhackable po. Ang tanging magagawa lang po natin bilang mga professional ay i-recognize natin yung mga risk at i-minimize natin yung mga chances na mangyari yung mga risk na yon kung wala namang mawawala doon sa ating botohan. Kasi kung i-implement lang po natin ang advice natin na wag nating i-connect sa internet yung voting machines bago at habang nagpiprint ng election return at isi-send mo lamang yung data pagkatapos ng printing ng election return doon sa server ng COMELEC, wala pong mawawala sa mga botante, wala pong mawawala sa COMELEC. Ito lang pala yung suggestion niya, pwede namang tingnan ng COMELEC, no? Pwede namang tingnan kasi it's just a part of studying the election, the machine, the possibility na pwede ma-hack. Tama nga, at least this lawyer is suggesting something para maging fair ang eleksyon, di ba, Kabibig? Pero bakit siya kinasuhan? Walang mawawala sa sistema ng demokrasya natin. Kaya nakakapagtaka lang po, Chairman George, bakit ayaw ninyong tratuhin itong suggestion na ito na professional at mukha pa kayong guilty, pinatanggal nyo pa yung videos doon sa internet at gusto nyo pa akong ipadisbar, patanggalan ng lisensya bilang CPA at ipadisqualify bilang kandidato para pagka-vice-mayor ng bayan ng Reyna Mercedes Isabela. President Bongbong Marcos, tingnan mo naman to, Kabsat Manong. Pareho tayong Ilocano, pareho tayong maitim. Binaviolate na yung freedom of speech ng iyong kapatid. Si Attorney Harold Respicio, saan na po ay manindigan kayo. Sa aking mga kababayan dito sa ating bansa, maraming salamat po sa inyong suporta. Nabasa ko po ang inyong mga mababait na mensahe sa akin. Gusto ko pong malaman ninyo na kayo ang nagbibigay ng lakas sa akin sa panahong ito. Kay Chairman George Garcia, ito po ang mensahe ko sa iyo, sir. Sana magtulungan po tayo, wag po sana tayong mag-away. Dahil ako naman po ay open na makipag-usap sa inyo. Ang gawin po natin ay pagsama-samahin natin ang lahat ng mga eksperto at pinakamagagaling sa ating bansa. In fairness naman, hindi naman siya palaaway. In fairness naman, he is just giving suggestions. In fairness naman, ayaw niyang magkaroon ng gulo or humingi siyang si BBM, tinawag niya si BBM kung pwede. Si BBM din, makialam din dito. Kasi si BBM gusto niya fair, transparent na eleksyon, di ba? So para parang 100% na solido ang eleksyon at walang dayaan. Para tignan ang vulnerabilities ng ating mga counting machines para tayong lahat sama-sama na ibalik ang kumpiyansa ng publiko sa ating eleksyon. There you go. Ang galing niya, no? In fairness, dapat proud tayo kasi Pinoy ang nakaisip ng ganito. Dapat proud tayo at palakpakan siya kasi ang gusto lang niya maging fair at transparent ang eleksyon ngayon. Pero
parang ang nangyayari ngayon siya pa ang napasama at siya pa ang nakasuhan mga kabibig. So ano ang iyong opinion dito mga kabibig? Ang dami nagbigay ng komento dito mga kabibig. Pati aso komento na. Sabi ni Chairman Garcia ng COMELEC, hindi daw ma-hack ang ACM dahil mag-print sila ng election result bawat percent bago sila mag-transmission. Therefore, as per info from Attorney Respecio, pwede ma-hack ang source code bago mag-print kung ongoing ang election na na-connect sa internet. Oh, ito pa. Attorney, pwede po bang mag-file ng case Supreme Court for your claim? Attorney Sir Harry Roque, ano ang inyong pwedeng masuggest dito? Ito. Oo nga, imbis magpasalamat ang COMELEC sa info na ibinigay ng Attorney Respicios na isang expert, kinasuhan pa siya ng COMELEC. Bulok talaga ang admin ngayon. Pera nga ninakaw na boto pa kaya. Daming magnanakaw ngayon sa Pilipinas. Lantara na talaga. Kaya i-share natin itong info ni Attorney Respicio para baka sakaling makonsensya yung mga nakaupo dyan ng mga magnanakaw. Kawawa talaga si Juan. Tama ka, attorney. Ang ganda ng punto mo. Yun na yata ang sagot para malinis na ang halalan at iwas dayaan sa mga politikong mandaraya. Sana makinig ang COMELEC dahil hindi na tayo magkumpiyansa dahil nakararasan tayo ng dayaan, lalo na ngayon 2025 election, mga tuso ang nakaupo ngayon. Gawin ang lahat. Kita nyo kung ano ang ginawa sa budget, kaya lang nabulabog. So kailangan bantayan ng taong bayan ang mga boto natin. O, yun mga kabibig, ang ilang mga komento ng ating mga netizens. So ano ang iyong point of views regarding sa pasabog ni Attorney Respecio? At talagang suggestions lang pala yung ibinigay niya para sa COMELEC. So paano kaya? So negative ang pag-take ni COMELEC Chairman Garcia or Chairman ng COMELEC Garcia kasi parang kinasuhan siya So parang spreading of fake news ang ginawa ni Attorney Respecio. So it means si Attorney Respecio ay parang ginawang kaguluhan ang upcoming election or parang ginawang mandarugbog ang COMELEC or sinungaling ang COMELEC at gagawa ng kababalaghan ng COMELEC. Parang hindi naman ganun. Kung sana mag-usap-usap si Attorney Respecio at ang COMELEC para matingnan nila ba yung suggestion ni Attorney Respecio at kung ano ang pwedeng gawin din ng COMELEC dito. Yun lang po mga bibig ng ating Ladies Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.